Kamusta? Sana ayos lang kayo. Ikukwento ko lang pala, naging biyahe namin papunta dito sa Mapanwepe Lake. Mula Maynila ay nagmotor kami ng mahigit nasa 6 na oras bago namin narating ang bayan ng San Narciso dito sa Zambales. Ang lawa ay nabuo matapos ang pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991, kung saan ang lahar ay humarang sa daluyan ng Mapanwepe River, dahilan upang bumaha at mabuo ang lawa na nagsisilbing mga campsite para sa mga turista at bisita. Pero bago nyo nga pala marating ang lugar na to ay meron kayong mga challenges na pagdadaanan, katulad ng pagmumotor sa lahar, pagtawid sa sapa at pagtuklas ng nakakaligaw at nakakalitong daanan papunta rito. Ang Mapanwepe Lake ang isa sa mga lugar na dinarayo ng mga turista dito sa Zambales dahil sa napakagandang tanawin na meron dito. Napapaligiran ng lugar ng mga burol at matatayog na pine trees. Atraksyon din dito ang lawa na may lawak na mahigit 500 hektarya at may lalim na 20 meters. Tara na at umpisahan natin ang biyahe. Mag-aalas 3 na nga pala ng hapon nang mag-take off kami dito sa bahay sa San Mateo, Rizal. Dito pinapakita ko nga pala yung mga dala-dala namin. Bali may dala kaming 2 hammock, 2 camp chair at saka isang camping table. Dito na nga pala kami dumaan sa may Kawayan Service Road na tatagos sa Marilao, Bulacan. Dito kami tumagos sa gilid ng SM Marilao. Bali kakanan kami dito para baybayin na ang kahabaan ng MacArthur Highway hanggang Pampanga. Pagkatapos ng matinding traffic sa Malolos ay narating na namin ang arko ng Pampanga ng mga bandang alas 5 na rin ng hapon. Pagdating namin ng Apalit, Pampanga ay sinalubong kami ng baha kahit wala namang ulan at mainit ang panahon. Pagdating ng San Fernando, Pampanga ay naligaw pa nga kami. Dito kami pinadaan ni Google Maps sa daan na to na dead end na yung dulo. Bumaba muna pala ako para silipin kung meron ba talagang daan dito. Meron daan dito pero parang pang tao lang yung daan at may nakalagay na no trespassing kaya hindi muna kami dumiretso. Hindi kalayuan ay nagtanong-tanong kami sa mga residente dito kung makakadaan ba doon. Eksakto naman na doon dadaan si kuya at sabi niya sumunod na lang daw ako sa kanya at igagayad niya kami sa daan. Eksakto nga lang pala ang sukat ng motorsiklo dito. Bawal ka nga lang magkamali dito kasi malalaglag ka sa gilid ng fish pond. Shoutout nga pala sa mga nakakaalam ng daan na to. Hindi mo talaga akalain na madedetect ni Google Map ang daanan na ito. At hindi mo rin talaga akalain na mayroon talagang daanan dito at pwedeng magdaan ng motorsiklo dito. Ang labas nga pala ng daan na ito ay papunta na sa may Lubao, Pampanga. Bago nga dumating ng Dinalupihan, Bataan ay nagdagdag tayo ng hangin dahil bumababa sa 18 PSI ang karga ng hangin natin. Mag-aalas 7 nga pala ng gabi nang narating namin ang arko ng Olongapo City. Makikidaan lang tayo dito hanggang makarating tayo ng Subic, Zambales. Pagdating nga namin ng San Narciso, Zambales ay nagpahinga muna kami at nagburger. At meron pa nga nakakilala sa atin ditong subscriber. Syempre binigyan na natin ng pangmalupitang sticker na gawa ng MNL Manila. Bago nga pumasok ng Mapanwepe Lake ay nagtanong-tanong muna kami sa mga barangay tanod na naka-duty kung saan nga ba ang mas maayos na daan at kakayanin ng motor natin. Ito na nga pala ang papasok sa Mapanwepe Lake. Dito nga ay sementado pa ang daan at dito na rin pala ang dulo ng sementadong daan na aming dadaanan. Dito nga ay si Google Map lang talaga ang inaasahan namin na magtuturo sa amin ng daan. Pagdating nga dito sa may sangang daan ay rough road na ang daan. Dito makikita nyo meron ditong mga signboard kung saan ang daan papunta sa mga sitio at baryo ng Mapanwepe at Santa Barbara. Habang papasok kami ng Mapanwepe Lake ay pasama na nga ng pasama ang daan na aming nadadaanan. Pagdating nga dito sa part na to, dito magsasanga ang daan. Dito na pala maghihiwalay ang dalawang klase ng daanan papunta sa Mapanwepe Lake. May isang daanan na dadaan ka ng lahar at magte-trail ka. At meron namang isang daan na magbo-boat ride ka at sementado naman ang daan hanggang makarating ka sa barangay ng Aglaw. Dahil nga hindi namin kabisado ang daan, inakala namin na iisa lang ang lalabasan ng dalawang klase ng daan na to. Kaya mas pinili na lang namin na dumaan sa simentado. Sinunod nga namin si Google Map dahil nga hindi namin kabisado ang lugar. So dito kami dumaan kung saan kami pinapadaan ni Google Map. Bago dumating ng arko ng Barangay Aglaw ay may nadaanan kaming landslide. Sa sobrang laki nga ng tipak ng bato ay halos kalahati ng bahagi ng kalsada ang nasakop nito. Habang umaahon kami sa bundok ay napansin ko na solo lang naming binabagtas ang daan na to.
Nasa mahigit 30 minutes nga rin pala naming binaybay ang kahabaan ng simentadong kalsadang ito at masukal na gubat. Nagpatuloy lang kami hanggang narating namin ang pinakadulo. Dito 2 minuto na lang ay nandun na kami sa pin location na binibigay sa amin ni Google Map. Narating namin ang Barangay Aglaw. Ang Barangay Aglaw nga pala ay isa sa mga barangay na nalubog ng lahar at nung sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991. Halos 700 ang namatay at milyon-milyon ang nasalanta sa baba nga pala nito ay mararating nyo ang Barangay Buhawen kung saan nakatirik ang simbahan na nakalubog sa ilalim ng lawa. Mula nung pumasok pala kami dito sa lugar na to ay wala kaming nakita ni isang tao at yung barangay wala ring katao-tao. Nagmimistulang ghost town to ngayong gabi. Time check nga pala, alas 11 na rin ng gabi. Inisip na lang namin na tulog na ang mga tao dito. Sa pagkakataong to ay napagtanto namin na naliligaw na kami dahil hindi ito ang hinahanap naming daan. Pero nagpatuloy pa rin kami na mapuntahan ang pinakadulo ng kalsadang ito. Meron nga rin kaming nadaan ng simbahan dito sa bandang kanan pero wala namang katao-tao. Hanggang sa narating na namin ang pinakadulo ng kalsada. Ito na nga pala ang dead end. Nagpasya kami na bumalik na lang sa bayan ng San Narciso. Dito nakabalik na nga pala kami dun sa pinakasangang daan kung saan kami naligaw. Dito may nakasalubong kami, nakatutubong Aita. Nagtatanong kami kung ilang minuto pa namin babaybayin ang lahar papunta sa Lake Mapanuepe. Pero sa pagkakataong to ay hindi kami magkaintindihan dahil hindi siya makapagsalita ng straight na Tagalog at parang mga sign language lang ang tinuturo niya sa akin. Kaya napagpasyahan namin na bumalik na lang sa bayan ng San Narciso. Ultimo yung pabalik sa pinakabayan ng San Narciso ay hindi ko na matunton at naliligaw na ako. Sa wakas nakabalik na kami sa pinakabayan ng San Narciso, Zambales. Dito maghahanap kami ng hotel na pwede namin tulugan para magpaumaga. At bukas ng umaga na lang namin babalikan ang Mapanuepe Lake. Gumising kami ng maaga, 5:30 ng umaga. Ay naghanda na kami para umalis dito sa hotel naming natuluyan dito sa bayan ng San Narciso. May bayad lang dito na 350 sa loob ng 3 oras at 100 para sa exceeding hours. Pagpapunta kayo ng Mapanuepe Lake, ito lang ang pinaka-landmark, ang palengke ng San Narciso, Zambales. Muli naming nadaanan ang daan na binaybay namin nung hating gabi. Dito talaga akala ko nung gabi, ito na yung Mapanuepe Lake, yung nasa kaliwang bahagi ko, isang malawak na lahar na may ilog. Pagpapasok nga pala kayo dito sa Mapanuepe Lake ay may mga mag-aalok sa inyo dito ng tour guide na mga lokal dito. Hindi na kami kumuha ng tour guide kasi gusto naming mag-adventure at umaga naman kami na ang tutuklas ng tamang daan. Ito na nga pala ang bagong tulay na madadaanan nyo dito. So hindi nyo na pala kailangan dumaan doon sa lumang tulay na bakal. I'm on my way home to where I belong. Pagkalagpas ng tulay ay makikita nyo ang daanan na to sa bahaging kanan. Dito na mag-uumpisa ang pagdaan natin sa lahar. Medyo malambot nga pala ang buhangin na dinadaanan dito kaya asahan nyo na nalulubog ang mga gulong nyo rito. Sinubukan ko ang dumaan sa may damuhan at mas maganda ang pagdaan dito dahil hindi lumulubog ang gulong. Kaya naging smooth lang ang biyahe namin papunta sa Mapanuepe Lake. Sobrang ganda nga ng lugar dito kaya hindi ko na talaga pinalagpas ang pagkakataon na makuna ng drone ang pagdaan ko rito.
May madadaanan nga pala kayong mga ganito na sapa na medyo malalim-lalim din ang tubig na to pero hindi naman naabutin ang tambutso ninyo. Ang problema, napakalambot ng buhangin dito at lulubog ang gulong mo, hindi ka na makakali sa pwesto. Mabuti na lang talaga at nagalmusal ako dahil napakabigat nga ng motorsiklo ko ngayon napakahirap niya itong buhatin. Sa mga ganitong malalambot na buhangin nga pala, may technique dito para makaahon ka. Kailangan mo lang utay-utayin o dahan-dahanin ang throttle mo para dahan-dahan din gumulong ang gulong mo. Huwag mong susubukan birahin, kung hindi, babaon ang gulong mo at di ka na makakaalis sa pwesto. Dito nga, sinabayan ko na lang din ng konting tulak para mas mabilis makaahon yung motor. Naghanap ako ng ibang daan na medyo matigas ang lupa at dito nga sa may mga damuhan ay matigas ang lupa kaya dito ako nagdaan at nakalusot din ako. Medyo matataas nga lang ang damo dito at kakatihin ka pero wala namang problema dahil safe naman ang pagdaan dito. Kung pupunta pala kayo dito sa Mapannuepe Lake ay sinasuggest ko na kumuha kayo ng tour guide para may mag-guide sa inyo sa tamang daan. At finally, narating din namin ang Mapannuepe Lake. Maraming salamat nga pala kila ate na naka-tricycle na nagturo sa amin ng daan papunta dito. Dito nga pala sa Mapannuepe Lake ay malaya kang maghanap ng sarili mong spot. Meron lang ditong entrance na 25 pesos at parking fee na 50 pesos. Ito na nga pala, napili naming spot at napaka-perfect ng spot na to dahil malapit sa lawa at napakaganda dahil maraming kabitan ng hammock. Kaya agad-agad na rin kami nag-setup ni Tita Ruru ng mga camping equipment namin. Nagsisetup na nga pala kami dito ng aming setup, camping equips. Yan si Tita Ruru, sinisetup niya na yung lamesa namin. May aso doon na papi. Nandito nga pala kami sa Mapannuepe Lake ngayon. Ayan, nakikita nyo. Tabi po, Puera Nuno. Ayan, kakagatin natin yung daliri natin. Sabi nila nandun daw sa gitna na yon, nandun daw yung cross or nandun daw yung simbahan na lumubog. Pero hindi ko nakikita. Siguro nandun pa sa medyo malayo. Mamaya paliparan natin ng drone para makita natin. Tour ko lang kayo sa mga dala namin. Meron kaming dalang camp chair. Ito ang tawag dito, ilaw. Oh, ilaw, tapos may solar siya. Tapos pwede mo siyang pag-charge ng ayan, basta cellphone. solar light. Ayan, may solar light, may electric fan. Meron kami isang table, camping table, dalawang camp chair. Ito, Tapos panglutuan. Ito, panglutuan, mga essentials. Oo. Tapos sa motor, ayun, may mga dala kaming hammock. Bali ito, mountain hike, tataknan, nature hike. Dito may dala kaming ito galing pa sa ka-office mate ko to, binili ko. Yan, makapuno. Tapos may dala kaming dalawang hammock. Talagay namin yan, dalawang hammock. Tapos syempre bigas. Hindi kami susurvive dito kasi malayo tindahan. Parang wala akong napansing tindahan. Pero meron daw. Nandun yata. Nandun ang tindahan. Sa banda doon. So malayo. Ito yung mga cooking equip namin. Dito yung kasirola. Dito na rin kami magsaing. Wala lang kami ditong fresh water. Pero meron naman kaming tubig na dala. Ito yung butane gas namin. Yung lutuan, yan. Set up natin mamaya. Yan yung laman ng box ko. Tapos, yan, may panlatag din kami. May dala kaming, eto, yung tawag dito, flooring. Parang siya yung flooring or matting ng tent. Tapos ito, may dala rin kaming tent. Yan. Tapos, yan, may mga sabitan. Ito, pwede ito pa. Sa pangluto. Ito din. Ganda rito. Pwede kami mag-bonfire or mag-ihaw. Ito pwede kami mag-ihaw dito. Hindi mo ko sinabihan, meron ka pala niyan. Sana bumili tayo ng pang-ihaw. May mga kutsara at tinidor siya. Kompleto na to. Wala ka nang iisipin, pagkain na lang. Pamihira, di mo ko pinigilan. Bumili akong kutsara at tinidor. Yung disposable gamitin natin, wag yan. Kasi wala tayong panghugas. Ayan. Ayan, setup namin. Bali, napakaaga pa ngayon, mga alas 7 pa lang. May kutsilyo, magagamit ko mamaya. Pag-iwa ng sibuyas. Bali, Saturday ngayon, tapos sobrang aga pa, alas 7 pa lang. Mangilan-ngilan pa lang yung mga nagka-camp doon. Kanina, naka-spot na kami doon, magsiset-up na sana kami. Kaso meron kaming nakatabi na nagka-camping din. Kaso malakas sila magpa-sounds. Kami kasi, pag nagka-camping kami ni Tita Ruru,
Mas trip namin yung nature vibe, yung nature, yung walang tunog, yung alam mo yun, raw. Walang sound trip. Kaya nga kami nandito para marinig yung kalikasan, di ba? Tapos makakatabi namin yung nagka-camping, nagpapatugtog doon. Kaya umalis kami doon, nandoon na kami kanina. So lumipat kami dito, solo namin. Sarap. Wala nga lang tayong battery. Ano, puro pine trees yan mga kamukha. Battery na sa ilaw. Buko si ate. Order kami 60 buko. Parang wala namang puno ng buko dito. Wala namang puno ng buko. Sa kabila lang po, sir. Diyan, no? Ayun. Yun sa katabi. Napunta kami doon sa kabilang side, sa pakanan. Sementado siya. Sa Akyat sementado, ng makyat kayo bundok. sa may barangay po yun. Oo. Ano siya? Boat ride pala doon. Opo, iiwan po yung bangka, yung Motor doon. Yung dulon-dulo, narating namin, palusong siyang ganon. Tapos pagdating sa dulo, ayun, bumalik kami, mali kaming daan. Yung trail ang hinahanap nyo, yung may pasok Opo. yung motor. Okay na din po, at least na-discover namin yung papasok doon. Na ano, Grabe. naabot nyo, sir. Oo, naabot namin. Yan po yung mga mabababang sasakyan at ayaw ipasok yung sasakyan. Doon sila. Doon. Tapos ihahatid po sila dito. Opo, sir. Okay. Yung bangka naman po, 500 yon pero balikan naman na po. Bali ka na. Ayun. Pag gusto nyo daw magbangka papunta dito, tapos ayaw nyo mag-trail, doon kayo sa una namin pinuntahan. 500, bali ka na sa boat ride. Ilan kaya ng boat ride na 5 katao? person capacity 5 po person, ang isang boat. Yun. Buko tayo. Pasok ni. Thank you ate. Patong ko na muna dun sa ano. Sige po. Sa table no. Hindi pa. Hindi ko pa nagamit yan. Nag-moist lang. Ano tayo? Ano to? Yung Mga pais. Ito maganda sa ano. UTI. Kayo po ang namamahala ng lahat dito, yung mga sa Hindi entrance po, or Hindi per portion lang. Dito po, ano, per person po yung ano, halimbawa sa phase 1, May phase 2, iba rin. Anong phase to? Pwesto namin, te. Phase 1 po. Ayun. Ang phase 1, phase 2 doon, padulo doon, te. Ang phase 2 po, ayun. Ayun, phase 2. Phase 2, phase 1, phase phase 3. 4, phase 4 dito sa gitna. Tapos, phase 3 yun nandun sa Sa dulo. dulong-dulo. Okay po. Dulo-dulo, 2 and 3. 2 and 3. Si 4 and 1 nandito. Ito So, sa gitna. Okay. Ginubo ko. Buti hindi kayo doon napunta sa ano, sa mismong ano, sa may Sunken Church mismo. Ay, saan po ba yung Doon Sunken sa may Church? doon sa may bandang Buhawin. 'Di ba nakita niyo yung pagbaba niyo yung kanina bago niyo napuntahan yung ano 'di ba po pababa. Oo. Pag diniretso niyo yun, doon na yun yung ano niyo mararating niyo yung may Sunken Church. Ah, hindi ho dito yun. Hindi po. Doon po. Opo, ang pumupunta po doon na nandito, nagbo-boat ride po. Ah, okay. Ano, may arkila po dito ng bangka. Arkilahan po yung bangka dito. Pag mula dito hanggang doon naman po doon sa may simbahan na nalubog, ano po yung 1,000 na po ang arkila po dito mula doon. Okay po. Narating na pala natin yung Sunken Church eh. Yung paglusong namin dulon-dulo na yon, Opo, tanaw na doon yung Sunken Church, no? opo, doon sa pinakadulo. Kaya pala hinahanap ko dito yung Sunken Church, wala. Bali, kasama na po yung lahat ko. Entrance. oh. 100 plus 120. Bali, 220. Sige pa, okay. Bali, ang sukle, 280. Okay po. Sige po. Thank you, te. Idaan po, sir. Hatid mo na lang dito, te. Opo. Yung suklay. Sige, thank you. Ayun, may parking lang na 50 pesos. Tapos entrance na 25, no, te? Opo. Ayan. Let's go. Set up na tayo.
Ayun mga kamukha, bali ngayon magsasaing ako. Habang nagsiset-up kami pala, dapat magsaing na para mamaya luto na yung sinaing. Ayan, nagbaon pala ako ng bigas. Kinuha ko lang to sa bahay. Coco Pandan. Coco Pandan rice. Bali, kalahati lang. Ayan. 1 kilo. Ay, madami to. Madami na to. Feeling ko sobra. Bawasan natin. Tingin mo, maubos natin tong mga 3 takal. Ito, okay ito. Tapos may dala kami sa tumbler na tubig. Medyo bitin kami sa tubig kaya hindi ko na masyadong huhustuhin yung hugas nito. Okay na to. Hindi, pwede mong ganun din. Ipatong mo Okay na na lang. yan. Mas direct, mas mabilis yan Okay. magkulo. Pagka Ito, na para saan to? Baka magkulang tayo sa butane, ha? Hindi yan. Parang kailangan pa natin ng isang maliit na lamesa, no? Taruro, kompleto siya sa mga ganitong equipment. Chancy. Ang liit no. Pero ano to kaya? Heat proof? No. Ginawa pa to kung hindi to heat proof. Non-stick yan. Non-stick heat proof. Ano yung corn beef? Oop, gagi. Nasunog na ako. Oh, gagi. Isang buo. Solid. May egg. Dat pala inuna natin. Ayun na, ihalo mo na. Dito? Oo, ibig. Ayan, tapos Bagang. nalagyan mo. Wait lang. Hayaan mo muna. Nakakain na ba kayo niya mga mukha? Oh. Parang corn beef nilagyan ng egg. Parang masarap ah. Alright. Hawakan mo kaya Tita Ruru para baka magtapon. Meron kaming basurahan dito kasi kinikip namin bawat campsite is dapat wala tayong iniiwang basura. Ayan, ito yung basura namin. Aalis kami dito ng malinis. Dumating kami dito ng walang kalat. So, aalis kami dito ng walang kalat at dadalhin namin tong basura na to hanggang labasan. So, ayun lang. Respeto sa lugar. Nakita nyo ba? Walang kalat dyan. Ayan o. So kung mag-iwan ka ng botelya at plastic dito, aba nakakahiya naman. Si Tita Ruru na po ang bumanat. Ayan ha. Ilapit mo kaya yung camp chair mo, Mi. No. Kaya mo muna mag-ano siya, mag-evaporate. Anong tawag yun? Lakas-lakasan natin. Konti lang. Meron din. May kuryente din. No? Apo, solar po yun siya. Malaki po yung solar panel po dyan. May kuryente po. Oh. Pwede Ayun, po kayo magpa-charge doon. pwede din. Oh. Apo. Ayun, pag gusto nyo rin daw magpa-charge, nalubatan kayo ng mga cellphone, pwede rin kila ate. Talagang lahat. Apo. Lahat Pwede meron po. kila ate. Lang Lake Mapanuepe mga kamuka. Ayan, malawak yan, sobra. Hanggang dun. Tapos hanggang dun sa kabila. Yung lumubog na simbahan, nandun siya sa kabilang side. So kung gusto namin puntahan, magbabangka pa kami. So kagabi naligaw kami. Dun yung napuntahan namin, yung malapit sa lake. Ayan, ang daming campers na dumadating. Andun, ang daming campers pa na dumadating. Ito yung spot na napili namin. Ayan. Ayan, yan, na nasa likod ko. Hindi lang pwedeng liguan. Kasi, alam mo, malalim, baka, di ba? Hindi rin nila pinapayagan kasi baka may malunod. Syempre cargo ano pa ng mga caretaker dito yan. Isa pala tong rancho, private rancho yata to. Tapos mayroong caretaker dito, nangangalaga ng mga baka at saka mga kalabaw. So sabi ni ate, nung bumaha, nung tagbagyo is umapaw daw yung lake na to.
Nung una daw, bago sila matulog is inaabot daw yung hanggang tuhod daw yung tubig. Tapos nung nagising na lang daw sila, nababasa na raw yung katawan nila sa kama. Tapos ang pinakamataas daw na naging tubig nito is umabot daw sa bubong ng bahay nila. So na-imagine nyo ba yung lake na yan is umabot hanggang bubong ng bahay dito sa may mga puno. Napakataas at laki ng tubig pala dito nung bagyo. Salamat, kumpleto dito, may tubig, may pagkain, pwede kayong magpaluto, lahat pwede. Ayun si ate, shoutout kay ate. Ano po Ate pangalan Grace niya, te? po. Ate Grace. Ayan, pag pumunta kayo dito sa Mapanuepe, hanapin nyo lang si Ate Grace. Opo. Doon yung matatagpuan yung station niya. Saan yun, te? Malapit po sa lake, sir. Sa may Lake? EG Store. BG? EG Store. EG Store. So doon nyo daw mahanap yung store yung bahay ni ate malapit sa EG Store. So hanapin nyo lang si Ate Grace pag magpupunta kayo dito sa Mapanuepe. Opo. I-assist ko po kayo. Assist kayo ni ate, kompleto siya. Lahat Pwede po rin ng kailangan. lahat ng kailangan. Pwede pa kayo magpaluto kung tinatamad kayo magluto, si ate na magluluto para sa Kung inyo. wala kayong mga damit, pwede rin kayo bumili sa akin. May Oo. mga tinda kaming damit. May tinda rin daw damit si ate, lahat na. Basta lahat ng kailangan nyo, hanapin nyo lang si Ate Grace. Ayun, salamat Ate Grace. Sige po. Ayan, maraming salamat sa Mapanuepe Lake. Ayan, tapat tayo sa Mapanuepe Lake. Yo, peace out. Ganda oh. Wow, peace out. Ganda nun. What's up mga kamukha? Maraming salamat nga pala sa pagsama nyo kahapon, kagabi, kaninang umaga, ngayong gabi sa aming biyahe ni Tita Ruru. Eto, nakauwi na nga pala kami ng safe dito sa may amin. So kung nagugustuhan mo ang mga video natin, ang mga vlog natin, ang mga biyahe natin, huwag mo naman kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Jeff Media. Mag-iingat tayo palagi, ride safe and peace out and see you in the next one. Bye bye, ingat palagi, like and subscribe.